Nag-uumapaw ang galit ng tagaligpit na si Rio. Makalipas ang 2 minuto na hindi pa rin bumabangon ang kasamang asasin na si Cristel. Kaya dali-dali itong lumapit sa dalaga. Inilagay niya ang daliri sa gilid ng liig nito at pinakiramdaman kung meron pa bang pulso, pero wala na. Hindi! Cristel! Mahal ko! Gumising ka! Sigaw pa ni Rio. Noong lumingon ito kay Magnus, ay halata na ang nag-uumapaw na galit. Dahan-dahan itong inilapag sa lupa ang kasamang asasin na kanya rin palang kasintahan. Tapos tumayo ng tuwid at pumikit. Unti-unting lumaki ang katawan, tumangkad at nagkaroon ng makapal na balahibo. Isang baltukan. Bulalas pa ni Magnus. Sabi naman ni Alejandro, kaya magdasal ka na, Magnus Argente. Hindi mo kakayanin ang isang baltukan kung isa ka lamang pangkaraniwang tao. Sa tingin ko ay wala kang kapangyarihan ngayon dahil kung meron, malamang kanina mo pa ginamit. Kaya ibig sabihin, ilalampaso ka lang ng isang baltukan sa laban. Pasalamat ka dahil hindi nagkaroon ng pagkakataon na magpalit ng anyo si Cristel bago mo siya napaslang. Masyado siyang naging kampante sa pag-aakalang madali ka lang niyang matatalo nang hindi inilalabas ang kanyang totoong kapangyarihan. Pero huwag kang mag-alala, hindi pa tapos ang laban niyo ni Cristel. Babangon pa siyang muli. Napatingin naman si Rio kay Alejandro na tila nagtataka sa sinasabi noon. Sige na, Rio, anak. Gawin mo na ang ibinagbabawal na paraan. Wika pa noon. Lalo pang nagulat si Magnus dahil hindi niya alam na anak pala ni Alejandro ang asasin na si Rio. At kung baltukan ang lalaki, ay malamang baltukan rin ang ama nitong si Alejandro. Lumapit si Rio sa kasintahang si Cristel habang nasaan yung taong lobo na ito. Inilapit noon ang bibig sa liig ng dalaga at isang pwersadong pagkagat ang ginawa. Napasabi naman si Magnus, nababaliw na ba kayo? Sarili niyang kasintahan ay lalapain niya kahit patay na ito? Nagkakamali ka, Magnus Argente. Iyan ang necromancy na ibinagbabawal na paraan sa aming mga baltukan. Kaya naming bumuhay ng isang kamamatay pa lang na kalahi. Pero mahigpit iyong ibinagbabawal dahil kahit mabuhay muli ang katawan, hindi naman kasama ang memorya. Kaya para lang din kaming bumuhay ng isang baliw na aswang. Lahat ng may purong dugo ng tao ay kanyang maaamoy at tatangkaing paslangin. Kaya humanda ka dahil isang baliw na baltukan ang iyong makakaharap ngayon. Tumatawang wika pa ni Alejandro. Biglang kinabahan si Magnus dahil may punto ang mga sinabi ni Alejandro. Mahihirapan siya na lumaban mag-isa kontra sa 2 o 3 baltukan. Depende kung tutulong pa si Alejandro. Idagdag pa na wala siyang kapangyarihan o gabay. Sana lang ay maalala siya nila Maris at sundan siya kaagad sa likuran ng mansyon. Mabilis kinapa ni Magnus ang baril sa likuran na may lamang blue sodium bullet. Naroon naman iyon. Tinignan niya rin ang mga dulo ng palaso na nilagyan niya ng kulay blue na marker ang likuran para alam niya kung alin doon ang may explosive arrowhead. Inihanda ni Magnus ang kanyang itim na itak. Susubukan niya munang kunin ang kumpiyansa ng mga kaharap na kalaban. Hindi pwedeng malaman ng mga iyon ang mga nakahanda niyang pantapat. Ilang saglit pa ay nakita nilang kumisay na ang babaeng si Cristel. Pero habang kumikisay ito ay lumalaki na rin ang katawan at nagiging mabalahibo. Pinunit na rin ni Rio ang damit noon para magtuloy-tuloy sa paglaki ang katawan. Puro na rin naman makapal na balahibo ang makikita noong mapunit ang damit. Ilang saglit pa ay tumayo na ang isang baliw na baltukan. Naglalaway ang bunganga noon at naglalabasan ang mga pangil.
Itinuro ni Rio si Magnus at tinanguan. Tumango naman ang halimaw at mabilis na sumugod kay Magnus. Tumakbo si Magnus patungo sa bahaging may mga puno upang doon subukang lituhin ang babaeng baltukan, pero napakabilis noon kumilos. Nagulat si Magnus noong naroon na iyon sa harapan niya. Kaya naman mabilis niyang tinaga. Pero tila wala nga sa tamang pag-iisip ang aswang na iyon. Hindi na natatakot na mahiwaan ang itak. Kaya naman pagkasaksak ni Magnus ay isang pabaliktad na sampal ang ibinigay noon sa kanya. Sapul sa mukha si Magnus at tumalsik sa malayo. Tumalo ng mataas ang aswang at doon babagsak kay Magnus. Kaya nagmadaling makapag-flip up si Magnus, sabay rolling naman sa lupa ng 2 beses para makailag. Kumuha siya ng 2 pangkaraniwang palaso at pinana ang aswang. Nasalo iyon pareho at binali ang dulo sa kaiiling-iling. Saka muli nang sumugod ng patakbo. Walang kaalam-alam ang aswang na pinapasakay lang siya ni Magnus sa paniniwalang tanging mga pangkaraniwang palaso lang ang gamit niya. Muling tumakbo pa ikot-ikot si Magnus sa mga puno. Nagulat siya dahil hindi niya inasahang sasali na rin agad sa laban si Rio. Hinablot siya noon sa kwelyo ng damit. Binanatan siya ng 2 malalakas na pagsuntok sa mukha at ibinalipag siya sa malayo. Para hindi mapuruhan ay agad nagrolling si Magnus para gugulong lang siya papalayo. Nakita niyang nakatayo na magkatabi ang 2 baltukan at tila nakangisi na nakatingin sa kanya. Nasa malayo ang pana niya dahil nabitawan niya ito. Naunang sumugod ang babaeng baltukan at halatang gigil na iyon. Kumuber si Magnus sa isang puno, pero paraan niya lang iyon para hindi makita ang pagbunot niya ng baril. Noong sa tingin niya ay 3 hakbang na lang ang layo noon sa kanya, ay mabilis siyang lumabas sa gilid ng puno. Sakto namang tumalon papunta sa kanya ang babaeng aswang. Agad niyang pinagbabaril iyon, 2 bala sa mismong mukha noon. At bago pa siya madaganan ay humiga siya sa lupa para mapalihis ang aswang na iyon. At habang nakahiga siya ay binaril niya pa ng 1 beses sa katawan. Diretsyong nalukot ang katawan noon. Muli naman iyong sinundan ni Rio sa pag-aakalang buhay pa at kaya pang maagapan. Pero walang aswang ang mabubuhay kapag nakapasok ang blue sodium bullet sa loob ng katawan. Dahil tutunawin noon ang lahat ng laman na madampian, lalo na yung nasa ulo, dahil uubusing tunawin ang utak noon hanggang sa umabot sa buto. Habang nakatalikod si Rio ay tinutukan iyon ni Magnus ng baril para barilin na rin sana. Pero isang malakas na pagbangga ang tumama sa kanya mula sa likuran. Isang malaking lobo ang naroon. Kahit nasa ganoong anyo ay alam niyang si Alejandro iyon. Mabangis iyon na sumugod sa kanya. Umilag si Magnus at noong makalihis ay saka siya humanap ng pwestong may depensa. Galit na rin na tumayo si Rio at sumugod. Pinagbabaril iyon ni Magnus pero mabilis nagpaekis-ekis ng takbo. Paatras din na tumatakbo si Magnus dahil umiikot-ikot rin sa mga puno ang lobo na si Alejandro. Dahil sa kakatras, kaya hindi sinasadyang mapatid si Magnus nang nakausling ugat ng kahoy. Natumba siya ng nakapatihaya. Nakita niyang nakatalon na rin papabagsak sa kanya si Alejandro. Pero bago pa iyon bumagsak sa kanyang katawan, ay tila nagpos iyon saglit sa ere at humampas sa isang malaking puno. Umangin lang malakas si Rio at papasugod na rin kay Magnus. Narinig niya na lang ang boses ni Maris. "Bumangon ka na dyan, Magnus! Kunin mo na ang pana mo!" Bago pa makalapit si Rio, ay umalingaw-ngaw naman ang maraming putok ng baril mula sa kabilang bahagi. Naroon na rin pala sina Tombi, Pandoy at Mang Ambo
nakasandal sa mga puno at bumabaril. Napasayaw ang katawan ni Rio nang tamaan ng maraming bala. Nagulat iyon dahil paanong tinablan siya isa siyang hybrid na baltukan. Ang hindi niya alam na naisawsaw rin sa blue sodium ang balang gamit ng mga iyon, kaya kaya rin noong tumagos sa kanyang makunat na balat. Pero hindi siya kayang mapuruhan kung hindi naman siya matatamaan sa puso o sa ulo. Kaya yumuko si Rio at nagtago rin sa mga puno. "Magnus, sa'yo na yung taong lobo. Sa akin naman itong lobo." Bali si Alejandro ang tinutukoy ni Maris. Galit na umatake ang lobo kay Maris. Bago noon masagpang si Maris ay nag-backflip naman ang dalaga. At noong makalampas ang lobo ay nagpaangat ng maraming bato sa ere si Maris at ikinumpas patungo kay Alejandro. Tila bala naman iyon na sumirit papunta sa lobo. Nagpaliad-liad iyon sa sakit. Noong muling tumayo ay sumugod na naman. Ikinumpas ni Maris ang kanyang kamay, paturo roon at inihampas sa mga puno sa gilid. Bugbog sarado ang katawan ng lobo pero hindi sumusuko. Muli iyong tumayo at matapang na sumugod kay Maris. Inabangan naman iyon ng dalaga. Noong malapit na, ay tumalo ng mataas si Alejandro para sagpangin ang ulo ni Maris. Mabilis naman iyong umilag at hinawakan lang ang gilid ng bibig. Sabay sumakay sa likuran ng lobo. Kaya mabilis na nagtatakbo si Alejandro para mailaglag ang dalaga. Pero mahigpit na kumapit si Maris sa liigan noon. Habang tumatagal ay mas lalong sumisikip ang sakal ni Maris sa lobo. Kaya unti-unti na rin iyong nawawalan ng hangin at ng hina hanggang sa huminto na sa pagtakbo at napalugmok sa lupa pero buhay pa. "Ama!" Sigaw pa ni Rio noong makitang nakalugmok na si Alejandro sa harapan ni Maris. Sinugod noon si Magnus pero nakahawak na si Magnus sa pana at nakakasana ang isang palaso na may C4 explosive ang dulo. At noong sakto na ang distansya ay kalmado niyang pinakawalan sa ere ang palaso. Umiiling-iling pa si Rio at tila natatawa dahil alam niyang kaya niya iyong saluhin ng walang kahirap-hirap. At balak niya nga na pagkasalo noon ay iyong palaso rin mismo ang isasaksak niya sa gilid ng leeg ni Magnus. Noong masalo niya nga ang palaso ay nakangiti pa siya at lalong binilisan ang pagtakbo, sabay talon ng mataas. Pero ang pailalim ng ngiti ni Magnus ang huli niyang nakita bago sumabog ng malakas ang hawak niyang palaso. Nagkagutay-gutay ang pangitaas na bahagi ng katawan ng aswang na si Rio at tila giniling na karne noong bumagsak sa lupa. "Rio!" Sigaw ni Alejandro. Nagpalit na kasi iyon ng anyo at nagbalik sa pagiging tao. Agad namang lumapit kina Maris si Magnus. May tali na ang kamay ni Alejandro sa likuran. Sabi ni Magnus, "Kumusta ang mga aswang sa likuran?" "Wala na, Mags. Naubos na namin." "Ah, ganun ba? Sige, doon tayo sa loob ng bahay nila. Baka may maiinom tayong malamig roon na pwede sa atin. Bitbitin nyo na yan at doon interviewin." Itinayo na nga nila Tombi at Pandoy si Alejandro at dinala sa loob ng mansyon. Pagkarating roon ay dumiretso naman si Mang Ambo sa isang malaking ref. Mga normal na pagkain ang naroon. Karamihan ay alak, wine at mga nakainka na soft drinks. Kaya soft drinks na lang ang kinuha niya at dinalhan ang mga kasama. "Oh, soft drinks lang ang meron. Karamihan roon ay alak. Wala ngang malamig na tubig." Wika pa ni Mang Ambo. Sabi naman ni Magnus, "Ayos na ito. Pantanggal uhaw na rin. Sobrang nauhaw din talaga ako doon sa laban na iyon eh." Nagsalita naman si Alejandro. "Patayin niyo na ako! Dahil kahit anong gawin niyo sa akin, ay wala kayong makukuhang impormasyon."
Mabilis humugot ng isang palaso si Magnus at pinana sa tiyan si Alejandro. Pero pana na may kimikal ang arrowhead na kanyang ginamit. Anong akala niyo sa akin? Simpleng aswang? Mapapaamin mo sa isang palaso lang? Sabi naman ni Magnus. Sige, hintayin mo lang. Pagkatapos kong uminom ng soft drinks, ay aamin ka na sa lahat ng alam mo. Wika pa ni Magnus, sabay tumunga ng malamig na inumin. Nagulat si Alejandro dahil unti-unting humahapdi ang sikmura niya na tinamaan ng palaso. Pasakit ng pasakit hanggang sa tila asido na iyon na unti-unting tinutunaw ang kanyang mga laman loob. Anong ginawa mo sa akin? Namimilipit na boses pa na pagtatanong ni Alejandro. Yan ba? Blue sodium solution iyon. Toxic sa mga aswang. Simple lang naman ang tanong ko. Saan nyo dinala si Ninong o si Father Jacinto? Wala kang makukuha sa akin! Sigaw pang muli ni Alejandro. Di wala. Hihintayin ko na lang na matunaw kaunti-unti bago kami umalis. Wika pa ni Magnus. Tuloy-tuloy naman sa pagsigaw ng namimilipit sa sakit si Alejandro. Patayin niyo na ako! Sinabing wala kayong makukuha sa akin! Simple lang naman akong kausap, Alejandro. Sabihin mo lang sa akin kung nasaan si Ninong, pati na rin si Doña Victoria, at pwede na kita bigyan ng mabilis na kamatayan. Hindi ka na maghihirap dyan. Ganun din naman, kahit hindi ka kumanta, mahanap rin naman namin iyon. Kaso, nagmamadali kami ngayon Kaya, kailangan naming malaman mula sa iyo. Hindi na sumagot si Alejandro at nagpatuloy na lang sa pagsigaw. Si Magnus naman ay nakaupo lang sa harapan niya habang unti-unting umiinom ng soft drinks. Sila Maris, Tomby, Pandoy at Mang Ambo naman ay nasa may buka na lang ng mansyon nakaupo. Maris, anong gagawin natin sa mga patay na ito? Wika pa ni Mang Ambo. Sabi naman ni Maris, sige pala Mang Ambo, pagtulungan na natin. Hangkutin niyo lahat papunta sa may likuran. Ako naman ang gagawa ng butas roon. Okay, sige. Nagpunta na nga si Maris sa likuran ng mansyon at gumawa ng isang ipo-ipo na humukay sa lupa ng malalim. Sina Tomby, Pandoy at Mang Ambo naman ay diretsyong hinahagis ang mga bangkay ng mga aswang sa butas. Maging si Maris ay tumulong na rin sa paghahakot, pero gamit ang kapangyarihan, pinapaangat niya sa ere ang mga katawan ng mga aswang at ikinukumpas papashoot sa butas. Makalipas ang mahigit 20 minutos ay tapos na sila sa paglilibing ng lahat ng mga bangkay, kaya bumalik na sila sa may harapan. Sabi naman ni Magnus, tara na, alam ko na kung nasaan si Ninong. Nasa isang safe house, sa likuran daw ng Kapitolyo. Saang Kapitolyo naman, Mags? Sa kabilang bayan pa yun. Di tara na. Ang katawan ni Alejandro, nasaan na, Mags? Wala na, nalusaw na ng blue sodium. Nagsalita naman si Pandoy. Mags, sigurado ka? Iiwanan natin ang ganito na nakatiwangwang ang mansyon na ito? Oo, ipapatibag natin ang mansyon. Tapos ipapasubdivide naman natin ang lupa sa kanilang mga dating tauhan ng hasyenda para mapakinabangan ang lupa. Kasi kung hahayaan lang yan na ganyan, ay pamamahayan lang uli ng mga aswang. Di kung ganun, siyasatin na muna natin ang buong bahay para malaman natin kung may mapapakinabangan pa ba tayo sa loob. Sige, kayo na ni Mang Ambo ang gumawa. Kung may makita kayong mga dokumento o titulo ng mga ari-arian ng mga Carlos, ay iyon ang unahin nyo dahil mas mapapadali ang pamimigay natin ng lupain nila kung may pinanghahawakan tayong land title. Okay, Mags. Agad na ngang nagsipasok sa mansyon ang tatlo. Naiwan naman sina Magnus at Maris sa labas. Maris, kumusta ang pakiramdam mo? Tanong pa ni Magnus sa dalaga na nakaupo lang sa isang baitang ng hagdanan. Ayos na ako, Magnus. Medyo napagod lang. Ha? Talaga? Baka naman, napasobra na naman ang gamit mo ng kapangyarihan. Wika pa ni Magnus, sabay hawak sa noo ng dalaga.
Ano ka ba? Ayos nga lang ako. Napagod din ako siyempre. Pero hindi ako nanghihina, kagaya noong nakaraan. Ngayon lang din ako nakagamit ng ganoon kalakas na kapangyarihan na mula sa liwanag at ako ang nagkukontrol. Madalas kasi, kandor ang nagagamit ko kapag dumarating ang kagipitan. Ha? Ano yung kandor? Yun yung tawag sa itim na kapangyarihan na lumalabas mula sa dugo ko kapag nagagalit o natatakot ako ng sobra. Kaso ang problema, hindi ko yun kontrolado. Para lang akong pasahero sa loob ng sarili kong katawan. May sarili iyong katauhan na halos hindi marunong kumilala ng kalaban o kakampi. Kaya lahat ng makita ay gustong paslangin, pati na kayo. Kaya natatakot akong gamitin iyon. Kaso hindi ko naman sinasadya na nagagamit iyon kapag nasa panganib tayo. Sabi naman ni Magnus. Teka lang Maris, akala ko ba naalis na yung itim na kapangyarihan sa katawan mo at naipasa mo na sa anim mong mga anak-anakan? Oo, yun din ang pagkakaalam ko Magnus. Kaso magmula noong mamatay ang tatlo sa kanila, ay tila bumalik lang din sa akin ang lahat. Kaya delikado na naman kayo kapag ang Kandor powers ko na naman ang nag-take over sa katawan ko. Pero sa tingin ko naman, hindi ko yun magagamit agad. Dahil sa ngayon, ay mas malakas na ako kaysa normal ko dati. Dahil sa bigay ni Lino na lakas sa akin. Kaya makakalaban na tayo kahit hindi pa ako maging Kandor. Oo Maris, hanggat maaari ay huwag mong gamitin iyong Kandor mo. Dahil kapag ganoon, walang pakialam sa katawang lupa mo eh. Isinasagad ang gamit. Kaya nalulubat ang pisikal mong lakas hanggang sa 0 level. Samantala, kapag iyang kapangyarihan mula sa liwanag ang gamit mo, ikaw ang makakapag-control. Kapag pagod ka na, edi atras muna. Hindi iyong sagad-sagaran hanggang kamatayan kung lumaban. Oo Magnus, tama ka. May naisip na akong paraan para sana mawala na sa akin ang Kandor. Ano naman yun? Naalala mo Magnus na may nagpakilala sa atin dati na isa sa 7 prinsipe ng mga Borhamin na si Karim? Nagpakilala siyang totoong tatay ko. Siya ang dahilan kaya ako may itim na kapangyarihan sa aking dugo. Bahala ko makipag-usap sa kanya kapag nakabalik na ako sa ibisan at magtatanong kung meron akong magagawa para maalis sa dugo ko ang Kandor o itong itim na enerhiya. Siguradong may alam siya sa ganitong mga bagay. Sabi naman ni Magnus. Sigurado ka, safe yun na hakbang? Baka naman may nakasulat sa libro ng mga babaylan tungkol sa paglilinis ng itim na kapangyarihan sa dugo. Para hindi mo na siya kailangan kausapin. Wala akong tiwala sa mga ganoon eh. Kahit patatay mo siya, isa pa rin siyang Borhamin. At alam natin na tuso ang mga Borhamin. Hindi sila nagbibigay ng pabor ng walang kapalit. Hay Magnus, kung alam mo lang, sa 1 taon na pamamalagi ko sa ibisan, isa iyan sa hinahanap ko sa mga aklat. Pero wala talaga eh. Hayaan mo na. Sisikapin ko naman na huwag magpadala sa mga sasabihin niya. Susubukan ko lang kung may mapapala ako sa pakikipag-usap sa kanya. Sige, ikaw bahala. Basta dapat priority mo ang kaligtasan mo ha, bago mo gawin ang hakbang na iyan. Oo naman. Wika pa ni Maris, sabay hawak sa braso ni Magnus. Agad niya rin iyong inalis noong marinig ang boses nila Tomby na papalabas na ng mansyon. Mags, jackpot! Nakakuha kami ng 4 na briefcase. Siguradong may mahalagang laman ang mga ito. Kaso, nakakandado eh. Sabi naman ni Mang Ambo. Problema ba yan? May bolt cutter na tayo. Dinala ko kaya yung nakita ko sa gate sa likuran noong asylum. Teka, kukunin ko lang. Inilagay ko yun sa ilalim ng upuan sa likuran. Wika pa ni Mang Ambo at kinuha na ang nasabing tool. Pagkabalik ay isa-isa na nga nilang binuksan ang 4 na briefcase. Ang unang briefcase ay naglalaman ng maliliit na cylinder tube na may mga laman sa loob na kulay pula at malapot na likido. Ano to Mags? Tanong ni Pandoy. Tingin ko dugo ng aswang iyan na naiprase sa laboratorio.
Yan siguro ang ginagamit nila para gumawa ng hybrid na aswang. E anong gagawin natin sa mga ito? E di susunugin. O sige na, buksan nyo na yung iba. Binuksan na nga nila ang kasunod na case. Naglalaman iyon ng mga dokumento at mga titulo. Mga dokumento, Mags. Wika pa ni Tommy. Okay yan, sa bahay na natin kalkalin. Magagamit natin yan. Isinunod na nga nilang buksan ang dalawa pang briefcase at nagulat sila dahil bandel-bandel na pera ang naroon. Wow! Ito ang totoong jackpot, Mags. O sige na, ilagay nyo na yan sa sasakyan. Tapos, sunugin mo na yung unang briefcase para walang mapakinabangan. Agad na ngang kumuha ng gasolina mula sa nakaparadang sasakyan si Pandoy at iyon ang ibinuhos sa briefcase na naglalaman ng dugo ng mga hybrid na aswang saka sinindihan. Noong malapit nang matupok ang mismong briefcase at nagputukan na ang mga lalagyanan, ay saka sila umalis. Saan tayo nito, Mags? Tanong pa ni Mang Ambo. Idiretso muna natin ang mga nakuha natin sa mansyon. Tapos, magsiligo na rin muna tayo at kumain. 12:00 na ng madaling araw. Kahit mga 1:00 pasado tayo pupunta roon para mas mahimbing na ang tulog ng mga naroon. Okay, Mags. Pagsang-ayon pa ng lahat. Pagka-uwi nila sa mansyon ay naabutan ni Magnus si Althea na nakahiga sa sofa sa sala. Naghihintay sa kanya. Althea! Althea! Gising na. Lumipat ka na sa kwarto natin. May pasok ka pa bukas, di ba? Oo. Kumusta na pala ang lakad nyo? Nabawi nyo na ba si ninong mo? Hindi pa. Magpapahinga lang kami saglit at pupuntahan siya. Alam na namin kung nasaan siya. Halika na, ihahatid na kita sa kwarto natin. Wika pa ni Magnus at inakay na si Althea papaakyat. Nakasunod naman sina Tommy at Pandoy. Dala ang mga briefcase na may lamang dokumento at pera na ilalagay sa kwarto na armory. Pagkababa ni Magnus ay naabutan niyang nagkakapi na sina Tommy, Pandoy, Mang Ambo at Maris. Dito na ako makikikain ha. Wala nang tinapay sa bahay eh. Tsaka may mainit na tubig kayo rito. Wika pa ni Maris. Abay oo naman, walang problema yun. Sagot naman ni Magnus. Napansin ni Maris na may mga sugat si Magnus sa kilay at sa gilid ng panga. Magnus, marami kang bugbog. Oo eh. Medyo nabugbog rin kaunti. Alam mo naman na wala akong kapangyarihan. Tapos baltukan pa ang kaharap ko. Kaya siguradong bukas nito ay mahihirapan na naman akong kumilos dahil sa sakit ng katawan. Tumayo si Maris at nagpunta sa kusina. Nagbuhos siya ng mainit na tubig sa maliit na planggana at inilagay ang kanyang towel sa kabinulungan ng orasyon. Lumapit siya kay Magnus. Oh, anong gagawin mo? Tanong pa ni Magnus na bahagyang napaatras. E di gagamutin ka? Bakit? Kaya mo na ba uli mong gamot? Oo naman. Pero syempre, mga galos at kaunting bugbog lang ang kaya ko. Hindi katulad ng kayang gawin nila Lino at Tingting. Marahang idinampi ni Maris ang maligamgam na towel sa mukha ni Magnus, pati na sa kilay at gilid ng panga. Sina Tomby, Pandoy at Mang Ambo naman ay pare-parehong nakatingala sa hagdanan dahil kinakabahan sila baka biglang bumaba si Althea at makitang ginagamot ni Maris ang sugat ni Magnus. Pihadong magsiselos na naman iyon, kaya maging sila ay kinakabahan na rin. Maya-maya ay sinabi ni Maris, "Oh, ikaw na ang magdampi niyan sa katawan mo para mawala ang mga bugbog. Gagana pa rin yan dahil sa orasyon." Salamat Maris ha, wika pa ni Magnus. Matapos makapagmeryenda ay nagsilipat na sila sa may balkonahe. Mags, anong strategy ang gagawin natin? Tandaan mo, nasa likuran ng Kapitolyo ang sinasabi mong bahay. Ibig sabihin, may mga pulis o sundalo ang nakaduty roon. At kapag nakarinig ang mga iyon ng putukan,
ay siguradong hindi na mga aswang ang problema natin, kundi pulis at sundalo na. Oo, yun nga ang iniisip ko ngayon. Walang gagamit ng mahabang baril ha. Lahat 45 caliber na lang na may silencer. At pang emergency use only na lang ang baril. Hanggat maaari, itak na lang muna ang gamitin natin. Dala ko rin naman ang pana, kaya kahit long distance ay may pantira tayo. Okay Mags, sige tara na, mag-aalauna na oh. Okay sige, isusi na lang natin ang gate para hindi na tayo manggising na magsasara. Wika pa ni Magnus. Noong handa na ang lahat, ay umalis na nga sila para magpunta sa isang safe house ng mga Carlos sa likuran ng Kapitolyo. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 135. Mga katribo, yung hiling ko po ha. Hindi naman siguro yun kalabisan. Sana pakinggan nyo lahat ng upload natin sa channel na ito. Lalo na iyong doktor ng mga aswang at iyong sinagip ko ang isang dalagang aswang. Napakaganda ng mga kwentong iyon. Hindi rin kayo mabibitin dahil mahaba talaga iyon. Pinapasalamatan ko rin pala ang ating mga sponsor sa ating channel project. Maraming salamat po sa inyo ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.